Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin yung naging kaganapan po kahapon po mga kababayan. Yung sa impeachment po, ang ikalawang araw po ng impeachment ng Vice President ay doon po nakita naman po natin at komentuhan po natin yung ginawa pong reaksyon ni Senadora Pia Cayetano dito po sa ginawa pong na pagtatanong. Ora-orada ay gusto pong magtanong agad at ang tinatanong pa mga kababayan ay siyempre po yung abogado po na nag-i-impeach sa Vice President. Kinwestiyon po rito ni Pia Cayetano si Hontiveros, mga kababayan, dahil antimanoy may biases na. Isa kang judge, pero bias ka na agad, mga kababayan. Alam naman po natin ang layunin ni Hontiveros. Hindi naman po talaga judge yan. Dahil politiko po yan. At alam naman po natin na isa yan sa gustong mapabagsak di umano ang Vice President. Hindi po ba? Umpisahan na po natin ang kaganapan. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Tig-isang tanong lamang po para sa witness at para sa prosecution. The lady may proceed. She has 2 minutes. Salamat, Mr. Presiding Officer. Mr. Kalilong, nung sinabi nyo na nag-conduct kayo ng open source intelligence, pagkatapos nyo ma-authenticate yung November 23, 2024 video, at nahanap nyo yung video naman ng press conference dated October. I would just like to manifest my support for the statement and observation of the presiding officer. That was like a closing statement, Mr. President. So, I don't think this is fair because, some parts are exciting, some parts are dragging. We're trying our best to be paying attention and what evidence, we have to ferret the evidence before us, what is admissible, what is not. The official objections will come later. But when we allow this to happen, shortcut na natin yung process. So, if I may, with all due respect, Mr. President, admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper at the proper time. We may all make those mistakes. Even I may make that mistake. And I'm telling you, please call me out if I make a mistake and ask the kind of question that should not properly be asked by a judge at that particular time. Because it is not right. We must follow the rules. And I know you are being courteous to all of us, but that was a closing statement. And I also asked the parties involved. You have an oath as lawyers. Don't take advantage of the generosity of this impeachment court. I don't want to see this happen again. Thank you, Mr. President. Duly noted and well taken. The chair, as I said, or as the presiding officer said earlier, reminded our colleagues with respect to similar questions to be asked in the future. Po mga tambay, kasi po nagmamagaling si Hontiveros, mga kababayan. At napanood naman po natin kung ano po ang nangyari. Tinatanong na po kasi ni Hontiveros yung witness nila at yung abogado. Hindi po ba? Samantalang hindi pa po nako-cross-examine ng kabilang panig ng mga abogado ng Vice President. Statement pa lang nitong witness. Statement pa lang niya. Pero itong si Hontiveros, nagmamadali. Gusto nang i-shortcut. At doon pa lang sa statement ng witness nila, parang lumalabas kasi, mga kababayan, totoo na lahat yun. Totoo na. At doon na magbibigay ng opinion at humihingi na ng opinion itong si Hontiveros. Judge ka. Tumatayo kang judge. Isang panig pa lang ang napapakinggan mo, nagre-react ka na. Kaya nga sinasabi ni palibhasa hindi po abogado si Hontiveros. Abogado po itong isa. May tama. May proper yan. May proper forum nga
Saka may tamang panahon, may tamang oras kung kailan mo siya tatanungin. Pakinggan mo muna side by side. Hindi po ba ganon? Ganon po kasi isang kahit naman hindi tayo abogado, mga kababayan. Hindi po ba ganon yung fair justice? Pakikinggan mo muna. Di po ba? Wala pa wala pa pong sinasabi tong kabila eh. Ito pa lang po nagsasalita. Pero pinakikinggan mo siya, pero sinusundan mo na siya ng tanong. Samantalang yung kabila, hindi mo pa naririnig yung panig ng kabila. Yung sa panig ng Vice President. Ganyan po kabayas si Risa Hontiveros. Di umano. Dahil alam naman po natin na ang layunin nila. Mapabagsak lang ang Vice President para ligtas na silang lahat di umano sa mga anomalya. Kasama pa yata ang PhilHealth. Ang PhilHealth niya di umano. Hindi po ba? Kaya po nasupalpal siya ni Senadora Pia Cayetano na isa pong magaling na abogado. Mga kababayan, tumatayo kang huwes o judge, presiding officer, kung anuman, ikaw ay dapat nasa gitna. Hindi katulad ng ibang senador dyan, mukhang may kiling agad. Hindi muna makinig, pakinggan muna lahat. Hindi po ba? Kaya nga mapaghahalata mo eh. Mapaghahalata mo ang mga senador ng Malacanang umano. Kitang-kita mo na mga kababayan. Dahil unang-una, kung talagang itong mga tao na ito ay senador ng taong bayan, senador ng mga Pilipino, hindi nila pababayaan na ang pera ng mga Pilipino, ang ating buwis ay ninanakaw at napupunta sa maleta. At ang mga programa, mga kababayan, ay nagiging ghost project. Hindi po ba? Kung talagang ang mga tao na yan ay naglilingkod sa atin, ang malawakang korupsyon, inuuna sana nila at nang mapanagot ang mga nagnakaw nito. Pero sa kabila nun, mga kababayan, nakatutok sila sa politika at sa kalaban nila sa politika na alam nila kung sino magbibigay ng katarungan sa mga Pilipino pag naging presidente ang pinababagsak nila. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang nangyari po at pare-pares naman po natin napanood mga kababayan. Nakikita na po natin kung sino po ang nagtatrabahong senador sa ating mga Pilipino, sa ating bansa. At nakikita po natin kung saan naman nagtatrabaho ang ibang senador. Nagtatrabaho sa Malacanang di umano. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo. At thank you po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po kay Eric Hersho from Canada. Kay Annie Jobilin Watanabe from Japan. Jem Aris from United Arab Emirates. Baby Roman, Ate Isa from Cagayan, Bali. kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Tatay Nick from Toronto, Canada, Mila Yi, kay Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Legaspi, Frank Zamora, Romulo Di Binagracia from Bacolod City, at Felipe Shapno from Texas, USA. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong pumapagawa. At God bless po sa inyong lahat. At muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo. At samahan po natin ng maraming dasal. Paalam. Bye-bye.